Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Si Pastor Joel, congrats po sa inyong first Sunday service. Ayan. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man. Kayo na po ang buena mano. Kwento nyo po yung ating Sunday service. Paano o yung step nyo na nagkaroon ng first Sunday service dyan sa outreach natin sa Laguna po ba yun? Ano po ba? Yes po, Pastor. Laguna, ayan. Sige. So, share nyo naman po. Bali, kami ngayon po ay... In 3 minutes. Bali, ngayon po ay merong... na siya, daughter church, kasi marami na ring attendee. Marami na kagad na ani. Kasi dati po yun ay merong cell group. Kaya lang, noong time ng pandemic, napabayaan siya. Pero yung kapatiran po doon ay nandun yung eagerness na ibalik yung gawain. Kaya yung aming kasama sa church doon po sa main ay yung aming pong head pastor ay galing po ng Canada. Sabi niya, babalikan natin yon. Ngayon, nung binalikan po namin ay ito nga ang resulta. Maganda na yung naging result. And then kahit kami po ay nasa restaurant po yung pinagdadausan namin. And then ang aking family, sila po yung naglagay ng cortina, nag-decorate, naglagay ng mga signage, yung aking so, mga sino anak. po yung may-ari ng restaurant? Inupahan po ba yun? Hindi po, siya po mismo may-ari. Oh, okay. Dati, praise yung the Lord. po ay dating song leader, siguro in past 20 years, siya po ay dati namin song leader sa Love of Christ dito sa San Pablo. Parang yung kwento natin na sa daughter church. Ngayon nawala siya kasi nga nakapag-asawa doon sa lugar na yon. Nawala siya ng maraming taon. Ngayon nagpakita po ngayon at siya ay nag-decide. Sabi niya, pag nakita ko yung dati kong pastor ay maggagawain kami dito. So accidentally nagkaroon nga po yun, nagkita. So yun, in-offer niya po ngayon yung kanyang restaurant. Sunday, walang tinda. Amen. At pinagamit siya Panginoon. Yun ang pinaka. Ngayon po, yung pangalawa ay sa Candelaria. Supposedly, kami po ay nakapag-gather na, pero magkakaroon kami ng finalized this coming week dahil medyo nagkaroon po ng patay doon ngayon. Dahil may bagyo, hindi lang po ako nakapunta ngayon dahil malakas po bagyo dito sa amin sa Laguna. So, hopefully next week ay ikagather na sila. Meron po silang limang pamilya. Na bawat pamilya ay may 7 hanggang 8 na member ang isang pamilya. Oh, masipag dumami. Opo. So, matagal na rin sila. Naiwan din po sila noon dahil nga hindi na kinaya. Ngayon, binigay uli sa atin. At yun, atin pong pinuntahan dahil personally ako po ay may puso talaga sa mission, sa church planting. Kaya, yung tama yung sabi ni Doc na ikaw yung lalabas. Kung ayaw ng mga member, ikaw talaga. Pero ngayon po, doon sa amin, pioneering pastor. Pioneering pastor. Pero ngayon po, ang gandahan, minomotivate namin yung aming mga elder. Sinasama namin sila doon sa pioneering. Yun. Kasi sila yung mga potential, may mga cell group silang hawak. Para po mas dumami pa yung magpapioneer. So, pinapakita namin yung experience, strategy. Tingnan, nahahamon sila. Kaya yun po yung ginagawa namin ngayon na maisama talaga sila actual doon sa pioneering church para makita nila. At ngayon po kagandahan, Doc, nagkaroon po kami ng isang blessing na na-connect po kami personally ako, na-connect po kami sa campus ministry. So, tatargetin po namin yung mga school na grade 10 around doon sa aming pinagpapioneering church. So, yung bunga noon, in 6 months, ay doon po dadalhin. Iiwan nila sa amin yung bunga noon, dadalhin sa church. So, yung po ay direct na galing po ng
DepEd sa national. So, wala nang problema kasi mismong may memo galing DepEd na pumasok po doon at i-conduct sila. So, blessing din po ng Panginoon. Amen. So, madali lang. Hindi ganun kadali sa church planting. Matagal yung no? Oo. Pero, pag may puso ka talaga, tama yung sabi ni Doc na 30 in 2030. Kasi dati po sa Laborez, nagkaroon kami ng vision na 2020. Dapat yung local church, may daughter church na 20 rin. Ayun. 2020. So ako, yun yung vision ko. Yung local church, magkaroon din ng 30 doon sa yung local church, magkaroon ng 30 na daughter church. Amen. Tama yung sabi ni Doc. Kasi naging experience po namin kasi sa Labog Price yung 2020. At yun naman po ay naganap na. Doon din po nanggaling yung worker sa loob mismo ng local church dahil na-train po sila. Hindi po ganun kadali, pero pag ang puso mo talaga ay nasa mga kaluluwa ay kayang mangyari. Kasi nagkaroon po kami ng full plus evangelism, kasama po namin yung aming mga worker. Talagang sinusuyod namin yung mga kaya naming abutin doon sa lugar na yon. So sabi nga, pag nag-pioneering ka, hindi lang katawan ang kasama po ang bulsa sa paglilingkod. Opo. Yan po yung aking naging thinking personal sa paglilingkod. Mo, madalas actually, personal mong Opo, Pastor. Talagang dapat po isasama natin yung ating bulsa, hindi talaga tayo dapat aasa doon sa iba. Kasi magtanim ka talaga sa ubasan ng Diyos, mag-aani ka sa ubasan ng Diyos. Talagang sabi nga siksik-liklik, umaapaw. Masarap po ang mag-church planting. Bakit? Kasi yung kaluluwa talaga yung passion. Kahit umuulan, kahit na sabi nga yung mga struggle, pero ang saya sa pakiramdam na ikinakaabot ng kaluluwa. Nakapag-pray ka, kagaya nga po nung naipost ko dito sa ating GC, yung nakapag-minister ka doon sa may mga karamdaman, na pag-pray, yung po ay on the spot doon sa evangelism namin, talagang yung eagerness. So, susundan ka ng mga elder o worker kapag ikaw yung unang gumawa o humakbang noon. Tama si Doc, ayaw nila umalis, hindi ikaw umalis. O, hindi susunod sila. Pag nakita nila, masipag yung nakakaya kay Pastor, sama tayo. Ganun po. Yung motivation, ini-impart namin. Tsaka isa po, nakaganda rin po yung G12, yung mag-disciple ka. Opo. Mag-disciple ng mag-disciple. Huwag kang magparami ng membro, magparami ka ng disciple. Para pag ikay maraming disciple, maraming kaluluwa maani. Dahil merong bunga, yung disipulo ni Kristo ay hahayo sa gawain. Yan lang po, marami pong salamat. Amen. So, yan. Baka may i-share si Pastor Mark. Pastor Mark, bibigyan natin ng pagkakataon si Pastor Mark. Kung okay lang po sa inyo. Taga saan po kayo? San Mateo? Pwede po kayong mag-unmute, Pastor Mark? Ay, hello po, Pastor. Hello po. Maganda. Pakilala po tayo sa atin pong mga manonood sa live stream. Isa sa mga pinag-pray po namin sa taong 2025, magkaroon ng church planting sa gitnang bayan sa amin. Amen. Taga dyan po ko sa Ampid. Dyan po. Sa Durabil. Opo. Durabil Homes sa binabahang lugar. Katabi namin mismo yung ilog niyan na galing sa bundok. Dito po kami sa May Gulod, Malaya. Welcome po sa ating MBS. So yan, isasama po natin sa prayer yung inyo pong desire na magkaroon po dyan sa gitnang bayan. Actually, taga dyan si Pastor John Haralbe. Ewan ko kung kilala niyo. Yung late John Haralbe din na nakilala ko po. Na naging pastor ko din sa Marikina. So, yan. Maraming salamat po. At bilang pagtatapos, hinihiling ko na wala na bang mag-share?
At sa ating mga live stream na manonood, baka may tanong po kayo, pwede natin sagutin kahit natapos na po ang ating pong live. Hinihiling ko po si Pastor Joel Manalo na mag-close ng prayer sa atin. Muli, maraming salamat po sa mga nanonood po sa atin pong live stream at magko-closing prayer na po tayo. Okay, sige, tayo po ay sama-samang manalangin ngayong gabi. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli po salamat sa kaalaman na pinagpaloob mo sa amin. Dahil muli nadagdagan yung aming mga natutunan, Panginoon, na pwede namin gamitin upang palawakin pa, O Diyos, ang iyong kaharian. Ang aming pong dalangin, Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan at patuloy mo kaming bigyan ng desire sa aming mga puso na abutin yung kasuluk-sulukan ng barangay o bayan para po sila ay mabahagian ng iyong salita. Father God, we thank you dahil po sa MDS, sa church planting na amin pong narinig, kami po ay natuto at aming naunawaan yung kahalagahan kung papaano kami hahakbang, kung papaano kami, Panginoon, lalakad at abutin yung mga kaluluwa. Lord, dalangin namin po sa aming tagapagturo kay Doc De Vera. Patuloy ka pong manguna sa kanyang buhay. Ikaw ang mag-provide po ng kanyang pangangailangan, Panginoon. At nawa, O Diyos, yung patuloy na kanyang eagerness na makapagbahagi ng kaalaman sa mga kapwa namin manggagawa ay magpatuloy, O Diyos, na maging blessing sa bawat isa sa amin. At din ang kanyang pamilya, Panginoon, patuloy mo po na pagpalain at ingatan. At ang bawat isang naririto, Panginoon, ng mga pastor, mga elder o manggagawa, patuloy po, Panginoon, na ilagay mo sa aming puso yung kauhawan sa iyong salita na maunawaan pa namin ng mas malalim pa, hindi dahil nais namin, Panginoon, ng mga titulo, kundi nais namin ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat at sa gabing ito, Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa na kami dumadanas ng bagyo, Panginoon, maging safe ang bawat isa, Panginoon, na yung mga anak. Ikaw po ang mag-iingat. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat mga kapatid. Kayo po ay nakasubaybay sa Mobile Bible School. Ako po si Brother Roderick De Vera, ang inyo pong lingkod, at magandang gabi. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan sa bawat puso't isipan.